Basta Lagundi, Plemex! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Nguya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gigiti mong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asing mag-antabay para sa kape asing baretang agraryo. Pilipinas, good morning po sa Indonesia. Ini po si Kagraryong Henry M. Henry Maceda. Welcome po sa programang Kape, Asin, Baretang Agraryo. Ang programang inihatod po sa Indo kan Department of Agrarian Reform, Bicol, asin po kan proyektong split. Yan pong pag-aaga, mga tugang, importanteng mga informasyon na sa tuya pong pag-uralay. Pagkatapos na may presentar niya ito kanong minaging Sabado, ang mga naging experience po asin performance kan Provincial Agrarian Reform Office. Duman po sa probinsya kan Masbate, Andar Masbate, naging bisita ta po kan uminaging Sabado. Kaya po ngunya na pag-aaga, mga tugang, iba naman na sa tuyang madadango, may kinaraman po sa importanteng mga informasyon, hali po mismo mga tugang sa DAR Regional Office number 5. Sa tuya po, mga kagradyong makakaiba, ngunya na pag-aaga, siya po nagtapos sa kolehiyo sa Bicol University, kanuminaging taon 1986. Asin sa kursong, nagtapos po siya sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management. Kan taon 1999, nagtapos po siya sa iyang pag-aaral sa Bachelor of Laws sa taon 2023. Kan taon 2015, nakuha niya po mga tugang ang sa iya na master's degree sa Public Administration, Major in Rural Development sa tabang kan sa iyang scholarship sa National Convergence Initiative. Sa ibong na blado, nakuha sa iyang karera asin pagservis sa DAR bilang Agrarian Reform Program Technologist kan taon 1989 hanggang 1991. Naging Human Resource Management Officer 2 sa 10, sobra sa 10 taon. Pon kan taon 1991 hanggang 2023. Kaya 2003. Kaparehong taon, kan 2003 hanggang 2005, siya po naging OIC, Municipal Agrarian Reform Program Officer sa Banuaan kang Aroroy sa probinsya kan Masbate. Sa kaparehong taon sa 2005, siya po naging full-fledged Municipal Agrarian Reform Program Officer hanggang taon 2017. Kan taon 2018 hasta taon 2022, padagos ang dalagan kan sa iyang karera, kan siya po maging Chief Agrarian Reform Program Officer. Kasabay kan sa iyang pagkadesignar bilang OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. O kaya iyan po na permintong nadangog sa programa tanawod na PARPO. Sa kaparehong taon, mga tugang, kan taon 2020, hindi man siya na talaga bilang full-fledged PARPO 2 na naging panalmingan kan sa iyang dedikasyon na sinmaray na futuro sa serbisyo publiko kung sa iyang kinaputan niya po ang posisyon sagot sa taon 2024. Kan kaparehong taon 2024, mas naging makulor ang sa iyang karera, hininhulit na siya po man ang nadesignar na bagong OIC, Assistant Regional Director for Administration, Kandar Region 5. Sa Bicol, bitbit ang paglaom para sa paraumang benepisyaryo na sa iyang pigiserbihan sa halawig na panahon sa good sa presente. Mga kagraryo, sa tuya pong bisita ngunyan, mayong iba, ay pong iba, ang OIC Assistant Regional Director for Administration Kandar Bicol, Herald Tambal. Kagraryong Herald, maray na aga po. Welcome po sa tuyang programa sa Kape, asin Baretang Agraryo. Kaagraryong Henrem. Yes. Salamat sa pagpaunlak na nandito po tayo ngayon para Aba. dito sa ating programang
Kape at Baretang Agraryo. Yan. Sa Kumusta lahat po ng kayo? mga listeners mo na napakarami, Opo. welcome po sa programa Yung ngayon. mga listeners natin sa radyo, sa Facebook Live at sa iba pa. Welcome na welcome pa po kay ERD. Kaagraryong Herald. Kaagraryong Herald. Sir, balita mi po, bago ka po na-designate bilang Assistant Regional Director for Administration, kamo po pala ang naging Provincial Agrarian Reform Program Officer to Kandar, duman sa probinsya kan Masbate ka nakaaging taon. Iya po. Pwede da po yung istorya kung dainin ninumalingawan, kung ano dainin numalingawan mga accomplishmento kada ka po sa ropang parpo, urog na po para sa kararahay kan mga agrarian reform beneficiaries po. Kagaryong Henry, 6 months pa lang ako dito. So, bali, nagsimula ako last November lang. And nung tayo pa yung Provincial Agrarian Reform Officer to ng Masbate, sabi nga ay grabe yung transformation particularly ng probinsya ng Masbate kasi parang dati siya parang sick man o Region 5. Yeah. So, grabe yung transformation and notable accomplishment natin po sa Masbate is pumunta po dati si Secretary April 12, 2023. Okay. No, very na tayo po ay nagpamahagi, nagtao kita more than 2,100 hectares of land no, para sa e-title sa project split na kung saan tuwang-tuwang ang secretary kasi yung buong Coliseum punong-puno. More than 1,000 yung attendees. And doon din namahagi din ng mga nagbigay din ng mga farm machineries, farm equipments and machineries sa ating mga agrarian farm beneficiaries. Apo. And first time nagkaroon ng memorandum of agreement between the organization ng mga cattle raisers kasi panahon ng November, it's Rodeo Masbateño. Yeah, So, nandun yung ating mga Cattle Raisers Association, mga officers, at nagpirmahan po sila ni Secretary. At ngayon po yun ang pinapollow up natin na finally na sana mamaterialize na yung pinirma na MOA with the Secretary. And nung panahon ng mga way back in 2022, yung Masbate po ay naging national awardee. Yeah. First excellence award for Masbate sa land survey and land valuation. So nationwide, number one yung Masbate. And nakakapagod nga, sabi ko nga, bibiro ako. Nakakapagod yung palaging akit balik-balik sa stage. At sa mga sumunod natin, dami sa project split, sa ibang mga pagkikilala ay palagi pong nabibigyan po ng nanguna yung Masbate sa buong rehiyon. And isa pa sa pinaka-notable yung may back in 2022 na binigay yung award ng 2023 na kung saan po yung under sa program for against hunger and poverty na kung saan po ay sa solong probinsya po yung Masbate na tumanggap po ng award bilang national award din naman sa isang major award na binigay po ng DAR Central Office sa PAHP yung program against hunger and poverty. At ngayon ngayon naman 2024 ay naging award din naman po the same award. Binigay naman, natatangin naman din po yung Masbate na tatanggap po ng kaparehong award. 3 award yung matatanggap ng Masbate. Bali ngayong June naman yung awarding. So pupunta naman si RD kasama po sana ako, kaya lang meron akong training na magdadaanan, so hindi ako makakasama. At ngayong June ang awardee at pagkikilala naman na bale yung in-establish po natin na sistema doon sa Masbate ay na-recognize naman po ulit sa ngayon. So namamayagpag. So marami pang iba. Mahaba na ako, pero we are truly proud na yun po na gawa natin sa Masbate na nakilala Masbate lalo na sa buong Bicol region at sa national na magaling. Opo. Tamang-tama, sir, na-mention niyo yung accomplishment niyo. Siguro yun ang daan para ikaw na promote sa mas mataas na posisyon na yun. Kayo ngayon ang Assistant Regional Director for Administration. Kaya para sa kaalaman po ng lahat, mga gabos na nag-aantabay ngayon sa Tuya, pwede po ma-explicar mo sa nagdadangog, ano po ang papel na pinaninduganin sa rong Assistant Regional Director for Administration? Opo. Yung Assistant Regional Director for Administration, yung trabaho niya, una sa lahat, siyempre personnel administration. Kasi Tao. Opo, tao. Kasi yung manpower,
So from recruitment no hanggang retirement. So, bali tinitingnan yung mga proseso kung paano siya i-improve. Opo. Pangalawa yung sa financial management, financial administration na dapat in terms of governance natin, in terms of how we spend, kung paano natin gastusin yung pera ng gobyerno, dapat po ay naayon talaga sa batas, naayon sa alituntunin ng Commission on Audit. Yeah, yeah. Opo, para hindi tayo ma-audit observation memorandum, hindi tayo magkaroon ng notice of disallowance. Yeah. Nakakatakot. So, kailangan po, yun ang mga tinitingnan po natin na mga bagay-bagay na parte sa pagiging administration as well as doon pa rin po sa general services, syempre yung ating kabuuan ng organization, physical natin. Pero para sa kaalaman po, meron po tayong dagdag na designation aside from the na tayo ay for administration na assistant director. Meron pa din po yung isang sector, yung ARBDSP, yung Area Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, o for short na tinatawag namin na PBD, Program Beneficiaries Development, na kung saan po ito po yung sector, ito po yung nag-aasikaso po doon sa para yung ating mga ARBs ay ma-empower no, na sila ay maging para mag-business, mag-enterprise building. So, ito po yung exciting din na trabaho to po ng Darna. After na namigay po tayo ng lupa, kailangan mabigay yung tamang serbisyo na sila ay malagaan na yung pinamigay sa kanilang lupa ay talagang magbibigay ng kaginhawaan sa kanila. Yes, opo. Sa ngunyan po ERD, kagaryong Herald, bilang assistant project split manager sa ilaron po kang administration as in finance, paano po nindo na mamantinir ang tamang pagpapadalagan kan mga lakdang na magin maray ang sistema po kan sa lado financial? Actually po yung meron po tayong sinusundan kasi ito yung project split ay isa siyang World Bank Finance. So, ibig sabihin po, meron pong sariling alituntunin yung ating World Bank kung paano natin gagastusin. Naiba po yan siya sa naiba po siya doon sa pero hindi lahat nakasunod doon sa ating Republic Act 9184 o yung procurement law po natin. Bali po, meron tayong sinasabi na Project Operation Manual kung saan po, yun ang tinitingnan po natin na bilang guidance kung paano natin po papatakbuhin at paano natin po gagastusin, particular na po yung kapirahan natin. So, yun palagi yung ating sinasabi sa ating mga kasamahan sa DAR na lalo na po yung ating mga provincial project managers na kailangan po palaging tingnan po natin yung ating project operation manual as well as pinapalatag po natin yung work and financial plan po natin sa simula ng taon para yun po magiging guidance na titingnan na itong physical na target, ito yung kaakibat na financial na gastusin na dapat talaga sinusundan para ay hindi tayo mahirapan pagdating ng paghuhukom at the end of the year na magkakaroon ng assessment na talaga haharap tayo sa dambana ay namamayagpag yung ating trabaho po. Yes, opo. Saro po kagaryong Herald, kagaryong ARD, basado po sa mga nakagitang episodes, mas naglang ka po subutan sa indong target para sa taon na ini. Ano po sa tuyang may tataong mensahe dapit sa padagos ng pag-abot sa indong mga targets? Opo. Kaglarong Henry, very challenging po para sa pag-targeting tanggapan ngayon ng DAR. Kasi po lubang napakataas po ng ating commitment na binigay sa atin na target. That's more than 32,000. Wow. For the entire Bicol region. And alam naman po natin, na-explain naman siguro na una na ating mga kasamahan sa dito na hindi lang po DAR yung nag-i-implement nitong programa natin. Kakibat din diyan po ay nakasalalay din po yung ating success and failure doon po sa mga ibang ahensya ng gobyerno gaya po ng Land Registration Authority na kung saan po yung ating mga survey returns kailangan ma-approve. Kasi diyan po pagbabasihan kung yung mga sinasabing technical description na aabot doon sa likod ng titulo. And pag na-approve yun, saka tayo makakapag-prepare ng mga dokumento para naman po ipasa natin doon sa Register of Deeds. So, depende naman sa Register of Deeds kung gaano nila kabilis gagawin yun. Nabibigyan pansin yung ating, kasi remember, ay
may regular naman silang trabaho. So, these are things, ito yung mga bagay-bagay po na sana maintindihan ng ating mga listeners na at nanonood, Apo. na ito po yung mga balakid na kinakaharap natin, pero sabi nga namin ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, na sabi nga namin yung pinaka-word po natin ngayon sa ating opisina, sabi ko nga ay Apo. dapat tayo lahat nakasync. Nakasync tayo, ibig sabihin alam po natin yung lahat ng kawani ng DAR, kahit na clerk ka man Yeah. lamang, dapat natin naiintindihan kasi may kaparte ka dyan Opo, eh. correct. So kung ito ganitong gagawin natin, ano? Ito ay kung hindi ako gagalaw, eh baka maapektuhan yung kabuuan. So, yung sinasabi natin na kailangan maging sync at systematize natin yung ating trabaho. Kasi may mga component din po yan sa ALICIS. Yung sinasabi natin na agrarian law implementation, na yung may mga for subject na for disqualification, kailangan tinatrabaho din po ng legal. Opo. So, yun ang pinapaintindi po natin na mabuo po yung Opo. kuwan. Opo. Siguro po sa imong mga eksperyensya, mga pinag-agihan na mga problema, at kung ano pa po na kadipisilan, ano po ang sa indong may tataong mga tataramon na pwede sir na maging giya kan sa tuyang mga kagraryong nagdadarangugunyan, asin po, asin magamit maninda bilang panalmingan so lalo nindang pagkampang ninda sa manilain po na problema, kagraryong Herald. Actually po parang in terms of sa istorya ng problema, halos wala man kami maray ng problema. Kasi gusto namin ipaabot yung information sa gabos na listeners and viewers na ang DAR Region 5 is among one of the few regional offices ng DAR na sa buong bansa, na at least parang 5 pa lang na lahat ng probinsya ay ISO certified. Ay, So, maganda yan. Ano? Ibig sabihin po ay ISO certified ay Challenging yan. walang rason ibig sabihin na yung inyong mga quality management standard ay talagang standard, internationally standard talaga, na ibig sabihin ay narating po natin yung pagiging ISO standard, ibig sabihin po, yung ginagawa po natin ay tama. Ibig sabihin, wala tayong malaking problema na kinakaharap kasi po, may nakalatag yung dapat nating gawin, dapat nating susundan. So, in terms of challenges, parang konti lang. Chill lang. Kaya sabi nga kami chill lang. Chill lang. Parang yung tinitingnan namin, i-improve lang yung mga existing system. Ganun lang na dinadagdagan na kung ano mas maganda. Nakita naman na kailangan baguhin o dagdagan. Pero nandyan na yung standard. Opo. Bilang saro po sa Executive Committee kang DAR Bicol, kaibahan po ang Regional Director, Assistant Regional Director for Ad Operations, ang Assistant Regional Director for Assistant Agrarian Reform Adjudicator. Paano po rin doon na mamantener na anmarhay na koneksyon asin ang pagkakaigwanin konektadong lakdang asin estratehiya tanganing maabtan ang bisyon kang kagawaran para po sa inong sektor na pinagsiserbihan, ARD. Sa ngayon po, Ka-Agrarian Henry, ay with the strong leadership of RT Sindak, sabi nga ay kami na unang maging sync. Yan. Kami siyempre dapat na una sabi nga meron na kaming meeting of the minds, nag-uusap na yung namin na nagkakaintindihan na ito yung gusto nating itong direction na gusto natin na kailangan lahat, hindi na kailangan nga pagsabihan kasi meron tayong meeting of the minds. Yes. Alam na kung anong gagawin ng bawat isa kasi gusto nga na, sabi nga ni RD, nagpalabas pa lang ng kahapon ng strategic direction for 2025 and beyond. So, bali yung direction na tatahakin ng Region 5 ay hindi lang sa ngayong pangkasalukuyan, pero nakalatag na yung mga 2, 3, 4, 5 years na susunod na taon. Ngayon pa lang nilalatag na. Ready na. Opo, ready na po kasi alam naman po natin sa lahat ng ahensya ng gobyerno ay tayo naman po ay nakatutok po sa Philippine Development Plan. Correct. So, kasi yun naman po ang blueprint ng current administration. So, hindi lang natin alam kung kailan papagawa ng ating pamunuan sa itaas, kung kailan gagawin anong taon. Pero kung nabuo binasa natin at doon tayo, yun ang gabay natin. So, ibig sabihin ay
madali lang yung kuan. Ibig sabihin in terms of performance, maganda Ah. yung maging performance natin kasi Mhm. kahit na yung hindi pa sinasabi, ginagawa na natin. Oo. Nagawa na. Nakahanda na po. Oo, nakahanda na. Parang may Nakakasana. template na. Opo. Yeah, nakakasana. Okay. Opo. Sa sayo mo pong pinaninindugan na papel ngon yan sa departamento bilang OIC, Assistant Regional Director for Administration, para sa imo, ano po ang pinakamagabat po na circumstansya o problema na sa imong nakahampang, as in paano mo po ini nalalagpasan po Kagradyong Harold? Ay tayo po ay Mm. 36 years na in government service. Talaga? Hindi halata, sir. Hindi halata. 36 na po tayo sa DAR. Oo. Sa DAR. So, nagsimula po tayo sa pinakamababa. Tama. And narating natin itong pwesto. So, halos parang and yung mga nagawa po natin na mga accomplishment of performance doon sa mga pinagdaanan natin. Opo. Lalo na yung tayo naging provincial Agrarian Reform Officer 2 sa Yeah. Masbate. Oo. So, bali po ay parang chill lang. Oh. Parang chill lang kasi kung alam natin yung ang Oo. trabaho natin. Pero sabi ko, ang Tama ka. Pag alam mo ang trabaho mo, walang problema. Opo. Saka yung pinaka-key po dito sa programa natin, sabi ko sa DAR, is Opo. yung genuine. Yeah. Genuine love. Totoo, yung totoo. tunay po na pagkamuot sa to yung mga agrarian reform beneficiaries na pinagsisilbihan natin. Opo. Na kung nandun yung pagkamuot na yun, ay Yeah. gagawa tayo at iisip tayo at gagawa ng mga bagay na paano sila mapasenso. Kasi parang syempre kailangan natin ipakita sa publiko na talagang ay yung DART talaga ay isang ahensya ng gobyerno na tinutulungan talaga yung ating marginal sector, particularly yung ating mga farmers, na kailangan yung challenge sa atin is iangat yung buhay ng ating mga farmers. Marami tayong pwedeng gawin and sabi ko nga is yung development work is napakalawak na bagay. So walang kahit na hindi nakasulat, basta nandyan yung marubdob natin na hangarin na matulungan yung ating mga farmers, yung ating mga Agrarian Farm beneficiaries. Lahat ng bagay kaya natin gawin basta para sa kanila. Oo nga. Sa mga interview ko ali sa ibang mga purpose, medyo naailing ko kadakol pa lang kinatabangan ng pag-abot sa naisyon kay mga certificate title ang DAR sa buong Bicol region Opo. Yeah, kaya maganda 'yon. Opo. Sa ngunyan po, asin sa mga papaabot pang taon, ano po ang sa indong vision para sa departamento? Kasi ano po ang sa indong naisip na mga estratehiya tanganing dago sa po na maabtan ang pigilaoman indong trayumpo para po sa mga Bicolanong paraoma. Kagradyong Harold. Opo. Yung vision po, Kagradyong Henry, Opo. ng DAR is a just, safe, yung pinag-reset namin every Monday na sinasabi nga na for the improvement of the quality of life ng ating mga agrarian farm beneficiaries towards rural development and national industrialization. Na kung saan, yung etong programa ng DAR na siya yung magtatabang na kasi kung hilingon ta po yung contribution ng agricultural sector in terms of the sa ating gross domestic product, napakaliit po. 'Di ba? Yung pinakamalaki po yung ating service sector. Yes. Yung BPO natin. Yung BPO yung pinakamataas. Yung manufacturing industry, yung mga industries sumusunod. Pero napakaliit lang po halos kung meron tayong economic growth na 6 point something or 7 point something, halos nasa 1.2 lang yung ating agricultural contribution. So talagang nakakalungkot. At yun ang challenge sa atin kasi po ay we are an agricultural country. Basically, we're an agricultural country. Medyo malayo pa tayo sa magiging industrialismo. Pero sana ma-focus na kuan. Kaya nga po sabi ko nga ay siguro sa ngayong leadership ng ating pangulo na kung saan sabi ko malapit sa kanyang agriculture sector kasi kung matatanda po natin ay hinawakan pa rin niya yung Department of Agriculture Secretary. Hindi muna siya nag-designate. Sa puso niya yun. Kasi po kung titingnan po natin sabi nga ay yung champion ng agrarian reform yun ang sinasabi na si former President Ferdinand Marcos Sr. Kasi po, siya yung nagkuha ng PD27. Tama. Yung emancipation. Pero bata pa ako noon yan. Yung kuha na bali, siya yung nagkuhan. And the secretary din,
is Conrado Estrella. Correct. Natanda Yung ko na. lolo po ni Elementary ko yun, current secretary natin ngayon. Yung Ministry of Opo. Agrarian Reform. Opo, Yan, opo. okay. So, bali, sabi ko nga, it's no accident in history na ngayon naman, Oo. yung ating presidente ay Marcos, Yeah. at yung secretary naman po natin ay Estrella. Estrella. So, Oo. the same tandem, Marcos and Estrella. Kaya sabi ko, ay may malaking at remember, kung natatanda po natin, ay palagi din si Secretary, isa din sa napipili. Yeah. Pag nasa labas ng bansa, yung ating Pangulo, Opo. ay Kasama. si Secretary po ang nag-OIC. Minsan po nag-OIC siya. Siya Yeah. yung caretaker ng government Yeah. natin. So, ibig sabihin, even sa relasyon nila, magkadikit din po sila. And ito yung challenge sa atin po na tinitingnan po natin na yung ating mga farmers ay umangat talaga yung buhay nila. Kasi na-exploit po sila. Yeah. Na-exploit sila. Kasi sabi nga natin, kung po pwede na yung expand natin, yung ginagawa natin, meron po tayong agrarian merkado sa ngayon. Oo. Opo. So, gusto natin agrarian merkado nagawa na sa buong Bicol. Nagsimula po yung Masbate. Sa termo po naman sa Opo. Aspar po, sa Masbate? Opo, sa Okay. Masbate. Kasi Oo. ang yung ng tema na po ng agrarian merkado is kwan siya. Yung kanina ka mo mas barato. Yung ating farmers meron mapunta na kanilang paninda Opo. at merong tamang presyo. Yes. Ganyan po, Kagraryong Harold, Assistant Regional Director for Administration. Pagkakataon nyo na po para may paabutan sa imong mensahe sa satuya ng mga kaagraryong naghihinandyong ngunyan. Hindi po sa tuyang programang Kape, asin Baretang Agraryo. Go ahead po. Okay po. Sa ngalan po ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, sa ating pong Secretary, si Secretary Conrad Estrella, at sa ating Director na si RT Sindak, kami po ay, yung buong pong organisasyon po ng DAR ay talagang nagtutulak po na talagang mapaganda po ang ating buhay ng ating mga magsasaka. No, kahit na konti lang yung pondo namin, pero ginagawa po namin ng paraan na sabi nga, meron kaming genuine na pagmamahal sa ating mga magsasaka. Hinahanapan po natin ng pamaraan na talaga maibsan ang kahirapan ng ating mga magsasaka. At yung lupa na binigay sa kanila ay magbigay ng kaginhawaan sa kanilang buhay. Kaya kami po sa Agrarian ay nagsasabing sulong agraryo. Tulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Alright! Sa inyong nadangog, mga tugang ang magayon na sharing of ideas po kan sa tuyang Assistant Regional Director for Administration kan Department of Agrarian Reform, si ARD Herald Tambal. Agraryong Herald, dito po sa tuyang programang Kape, asin Baretang Agraryo. Ang programang ini, hatod po sa indo mga tugang kan Department of Agrarian Reform Region 5 o Bicol, asin kan proyektong Split. Abangan nindo ang sarap pang episode na naman sa masunod pong mga semana dito po sa DCGB ang Kape, asin Baretang Agraryo. Ini po si Kagraryong Henry Macedo. Salamat kan sa inyong pagantawa. Sulong Agraryo. Sa inyong dadalo, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan din inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape, asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ubo ng anak? Nakababahala?